Maayong buntag na itong tanan, makiksunan. Hallelujah. Dalaygo na Diyos. Amen. Hallelujah. Sukad sa atong giatuba nga kalisdanan o tawag o pandemic na kiksunan. Ikawalo na kabulan karon. This is the 8th month nga ang atong Diyos nagakupot sa atong mga kinabuhi sa matag adlaw natong pagkinabuhi ng kaisonan. Amen? Hallelujah. Daghang mga tao na labay na, may panaw na. Doon ay may panaw na makaisonan panahon sa pandemic na to. Pero hangtod karon kita na makatawhan sa Dios nga to nagasalig sa Ginoo. Gikuptan ang atong kinabuhi sa Dios makaisonan. Lately, kaubanan na mo sa buhat, dinhi sa Surigao sa una na-assign, dito sa Tabok na-assign, himbalhin sa Cebu, makaigsunan, dito sila namoyo, namuhat sa Cebu, kay gikuha sa ilang Pangulo. O niya, sa kalit lang, nahanaw, o niya kinabuhi. Siguro nakailan mo si Pastor Malinaw, Pastoralia Malinaw ang iyang pangalan, asawa ni Pastor Boni Malinaw sa CFF. Siya. So, may panahon na si Pastoralia Tambok. Panahon sa pandemic may kagsunan, mga tao ay niwang. Amen. Nakamatikod mo sa inyong palawas, wag hiniwang din himikagsunan, nambok. Amen. Ako gani, nagkuang ko sa akong panglawas, nga medyo hugot man permi akong tiyan. Perminti man, trust the Lord. So, kitang tanan nga dinhi, ang atong kinabuhi, gitipigan sa Ginoo sa matag adlaw. Nga man ang miabot taog ikawalo ka mga bulan sa atong pag-atubang ni ining pandemic na kagsunan. Matod pa nila, we are in the new normal. New normal is abnormal. Nakiksunan. New normal is abnormal. Kadili man ni may atong naandan. Di ba? Sa una, mag-abot man itong siko. Karon, magdupa sa ka, ayan ni maabot ng imong tapad. Amen? Tanaw na to. So, yung anak na kaigsunan. Ang akong mensahe, akong kutloon dinhi sa Matthew Kapitulo 6. Matthew Kapitulo 6, versikulo 34. Okay, may din ang mga pulong sa Diyos. Matthew Kapitulo 6, versikulo 34. Sa English, may ngon, therefore, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Sabi niya saya, mingon diha, busa, ayaw ka kabalaki ang musunod nga adlaw, kay bay kaguligon kining suliran. Ayaw na puni ang suliran sa matag adlaw. Ang gitudlo sa ato mga kaigsunan dinhi sa pulong sa Dios. Pinaagi kang Mateo nga apostol, ebangelista. Atong Ginoo nga kaigsunan. Gitudloan ta sa pagkinabuhi sa matag adlaw. Amen.
Sa dili pa ko magpadayon sa mensahe nga akong i-share kaninyo kay suna ning kabuntagon. Doon na kami ihalad ng awit sa akong minahalang kapikas, mga sisil. Doon na may awiton na kay suna. O sa kawit nga ngali makuha nato og mensahe para sa atong pakinabuhi sa matag adlaw. Okay, san. Akong gihangyo si Pastor Cecil, pahulam ako gitara. So kang gitara acoustic. Ni Miriam Belina. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb, Lord, for my sake. Teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walk among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Boasting and shouting, that's crowded my mind. So for my sake, know me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow will never be mine. So help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Hallelujah.
One day at a time. Hallelujah. Usa kini kaawit ni kigsunan giawit sa usa ka magawit nga ginganlan na si Miriam Belgina. Na gikuha ni sa usa ka istorya sa usa ka babae nga ginganlan na si Gloria Calderon Kit. K-E-T-T-E. Nga kanhi kuha na siya, performing artist. Pero gibiyaan niya ang pagka-performing artist o niya misulod siya sa lahi siya o kinabuhi. Kaya dili madungan ang iyang pagkabahaton. So, one day at a time. Amen. Kumusta man ta sa atong pagkinabuhi na igsunan? Usahay makiunta mahibulong ta na kaigsunan. Ngano nga daghan sa mga Kristohanon nga nagkinabuhi pa sa gihapon, nagkinabuhi paghapon nga ilang paghuna-huna tuwa pa sa ilang kagahapon. Ug ang uban naa sa ilang panlantaw sa unahan, sa ilang ugma. Wala sila maghuna-huna sa ilang pagkinabuhi karon. Diotera ang ilang pagtagad sa ilang pagkinabuhi karon. Ang pagkinabuhi sa atong kagahapon na kaigsunan, usa kini ka litag. Usa kini ka litag nga daghan kanato na sugamak na biktima niini. Kay ang panghuna-huna sa mga tao, nibalik sa ilang kagahapon, nga sila, unsa gaha kung wa ko mobiya sa akong kagahapon. Mas maayo patingali ang akong kahimtang kaysa akong kahimtang karon ng galagad sa Ginoo. Ha? Madumduman nila siguro ang ilang kinabuhi, kinadto nga, hayahay pa man ko sa una, mas maayo pa man to akong kinabuhi kaysa karon. Sa una, wa man ko makalisod-lisod, karon medyo pitsido man ang kinabuhi. Ha? That is living, dwelling in the past. Pag kinabuhi na, pagpuyo sa atong mga kagahapon. Kung ato ning buhaton na kaigsunan, makigbisyo kita, we will struggle to accept the realities of here and now. Maglisod ta pagdawat sa kamatuuran nga ni ata dinhi karon nga panahon na kaigsunan sa atong kinabuhi. Ngayon kanato mas gusto pa nila nga ilang i-focus ang ilang atensyon kung unsay anaa sa umalabot. Say ilang kumbensihon ang ilang kaugalingon nga magmalipayon ko kung ako makabot mabatunan ako ang mga butang nga akong gitinguha sa atong kinabuhi. Makabaton kog balay, makabaton kog sakyanan, may baton ko og maayong kadungganan, musikat ko og unsa na naadiha lang kalipay may kaigsunan. Ha? Sa ilang panlantaw sugma. Nga kung mahimo na akong ani, naan akong balay, daghan kog kwartas, bangko, kung Manila ko, kung naan ako'y makaptangan. Magmalipayon ko. Are you sure that you will be happy? Nakasiguro ba tayo na kaigsunan, maabot ka ng panahon na sa imong kinabuhi? Ha? Mayangon ko na kaigsunan, nga dili ta magkinabuhi sa atong kagahapon ni magkinabuhi sa atong
paningkamot alang sa atong ugma may kusyanan. But we should actually live in the here and now. Magkinabuhi ta karon ni ata nagyati mantas Ginoo. Let us take one day at a time. Ba? Dili na to kung ano nakiksyonan. Dili na to kanabang dunatay kuan nga unsa ang kuan ugma kung basig di na maabot ugma. So we have to take each day as it comes into our life. Kinahanglan kung unsay ang atong giatubang sa adlaw nga gihatag sa Ginoo sa ato, mao nay atong atimanon mga kaigsunan. Okay. Mangutan na ta, what do you mean by unsa may buti pasabot sa living one day at a time? Right. Living one day at a time is to deal each day's problems as they come instead of worrying about the future. Ang buti pasabot sa pagkinabuhi sa matag adlaw, mao kana ang pag-atiman, pagtagad sa matag adlaw nga problema sa dang maabot siya sa atong kinabuhi. Inay nga kita magakabalaka mahitungod sa atong ugma. Mo nagiingon sa pulong sa Ginoo kay sa atong teksto. Mingon dinhi ang teksto nato ayaw ihatag busa ayaw na kamo pagkabalaka tungod sa ugma. Kayo ugma may kabalaka tungod siyang kaugalingon. Igo na alang sa adlaw ang iyang kaugalingong kalibog. Ayan. Ang pagplano sa ugma na kaigsunan, sa atong ugma. Planning for tomorrow is a time well spent. Kung magplano ta sa atong ugma may kaigsunan, usa ka na kapanahon nga maayong pagkagamit. Pero ang pagkabalaka, usa ka na kapanahon nga imong giusikan. Wasted time. Careful planning. Kung atong planuhon pag-ayo may kaigsunan, ang paghimo og plano mao kini ang paghunahuna mahitungod sa umabot. Thinking about our goals. Magplano ta para sa atong kalabutonon, sa pamaagi nga ato paghimuon o sa mga schedules nga ato paghimuon pinaagi uban sa atong pagsalig sa atong Ginoo makaigsunan sa iyang paggiya kanato sa adlaw-adlaw natong pagabuhaton. Kinahanglan nga atong panghunahuna ato mga goals, ato mga steps, mga schedules nga ato paghimuon, let us all put them in the hands of God, trusting God to guide us in everything nga atong pagabuhaton sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw. Amen. Mao nay careful planning may kaigsunan. Careful planning. Kung mahimo nato ni og maayo king na atong giplano may kaigsunan, makatabang ni sa pagpakunhod sa atong mga kabalaka. Kung masunod nato ang atong plano, maayo mga plano sa atong pagabuhaton sa matag adlaw, sa atong umalabot, makatabang ni nga makahatag og alibyo, makapakuha sa mga kabalaka nga atong pagabation sa atong mga kinabuhi. Pero kadtong mga babalakon nga kaigsunan, unsa may mahitabo sa mga babalakon? Ang mga babalakon
magapo sila sa kahadlok og maglisod sila pagkaplag, pagkabaton og pagsalig sa Dios. Mabala ka. Ang ilang plano, ilamang himuong makabalda silang relasyon sa ilang Diyos. Naas mga plano, imbis kaya ilang plano, unta, mahimong makatabang kanila sa pagduol sa Ginoo, mahimo mang babag sa ilang relasyon sa Ginoo. Usay malimtan man nila ang Ginoo, mabiyaan nila ang Ginoo. Dili nato tugutan nga ato makabalaka may tungod sa ugma. Makaapekto sa atong relasyon sa Dios karon. Because we only live one day at a time. Sa Matthew Kapitulo 6, versikulo 25, ato sa versikulo 32, makaigsunan. Mingon diha ang pulong sa Ginoo, busa ingnon ko kamo, ayaw kamo pagkabalaka. Bahin sa inyong kinabuhi, kung unsa inyong kanor, unsa inyong imnon, o bahin sa inyong lawas, kung unsa inyong ibiste. Dili ba ang kinabuhi labaw pa man kaysa kalanon, o ang lawas labaw pa kaysa biste? Ngadto sa unahan, may kagsunan, hangtod sa versikulo 32. Sige ni Jesus, wala magpasabot nga sayop ang magtagana alang sa lawas ng panginahanglan. Dili ni wala ni magpasabot sige ni Jesus sa iyang gisulti nga sayop ang magtagana alang sa lawas ng panginahanglan. Kung dili, naghisgot sige ni Jesus makigsunan, may tungod sa kabalaka o kaguol nga nagtimaan sa atong kakulang sa pagtuo sa Dios ug sa iyang pagatiman o gugma kanato. Ang Dios makaigsunan dinhi sa mga teksto sa Matthew Kapitulo 6, versikulo 25 ngadto sa versikulo 32. Nagsaad sa pagtagana sa atong kanon, atong imnon, atong isulob, bisti, o uban pang pinahanglan, labi na ng panahon sa kalisdanan o pagkawalay kasiguruhan. Makalaom o makasalig ta nga ang Diyos hingpit nga motuman gayud sa iyang kaakuhan. Ngadto kanila nga hingpit usab ang ilang pagpailalom sa kagahom o sa kabubuton sa Dios. Amen. Di gyud mahikaw ang Ginoo kay sunod. Dili magkulang ang Ginoo. Tagaan gyud ta sa atong kinahanglan. Labi na ning panahon sa kalisdanan. Way kasiguruan nga panahon. Na ang Dios kanunay nagatagana sa atong gikinahanglan sa matag adlaw. Muna mingon ang pulong sa Ginoo sa Filipos Kapitulo 4 versikulo 6. Ayaw kabalaka sa bisan ng unsang butang, kundili pinaagi sa pag-ampo. Ipahibalo ka to sa Ginoo ang inyong panginahanglan. Versikulo 19 mingon, kay siya magatagbo sa atong mga kikinahanglan sumala sa kadagaya nga naa kang Kristo Jesus. For my God shall supply all your needs according to riches and glory in Christ Jesus.
dili tangay mabalaka mga kaigsunan. Tungod kay gipangka og gimahal ta sa Ginoo mga kaigsunan. Mao nang sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi. Mayon na pulong sa Ginoo. Kung natay kabalaka. Yes, we have worries. Natay makabalaka. Para dili tayo mabalaka, i-surrender among kabalaka ngadto sa Dios. Amen? 1 Peter 5:7 says, maingon diha ang pulos Ginoo. Casting all your cares upon Him, for He careth for you. Itugyan ang inyong mga kabalaka ngadto kaniya kasya may kahangawa kaninyo. Amen. Muna ning panahon sa pandemic may kagsunan klisdanan problema. Doon na tayo mga visible and tangible effects. Mga makita nato o mahikap nato nga mga epekto sa kagubot, sa mga kalamidad, sa mga kamatay, sa mga problema. Doon ay mga tangible effects sa aning kagsunan. Visible effects. One is kanang stress. Sabotag stress. Stress gani mo nay kuan kalisod nga magahatag og kabalaka or emotional tension atong mapagbati makuan dili hapsay. Ha? Stress. Kung may stress ang tao na kaigsunan, apektado ang iyang mental health. Amen. Nakita nato ni. Kung na-stress ka ang tao, magkadipo-dipo siya o niya, dili siya mahimutang. Dunay ang makabalaka, dunay ang kahadlok mga kaigsunan. Dunay ang insecurity. Stress. Mga tao say ma-stress, dili makatog. Mayo. Amen? Ang tao nga masubraan siyang stress, motolirok. Amen? Mabuang may kaigsunan. Nakita mo ana mga tao nga kuwang sa pangisip na nawada ang hustong pangisip. Tungod man na sa ilang huna-huna. Wala gyud nila mapugngi o wala matambali kay ilang gipasulod ang mga problema ilang mapanghuna nga dili maayo sulod sa langon-huna. Manang yaw-yaw bitaw na sila og bisag unsa na lang. Ano man? Tungod na silang stress nga na nahitabo sa ilang kinabuhi na kaigsunan. Stress, one. Ikaduha nga makita nato nga epekto. Mawada-ada og panginabuhian. Ning panahon sa pandemic may kaigsunan, daghay mga tawo nga nawada ano panginabuhian. So there is a financial problem. Problema sa mga panalapi. Problema sa panalapi. Unya, panahon sa pandemic, mudaghan ang kadautan. Mudaghan ang dautan. May kasunan. Ang atong gobyerno, ang atong presidente, hilabihan pa ning kamot may kaigsunan, masulbad unta ang problema sa atong katalingban. Labi na sa panginabuhian. Sa lapianong panginahanglan, masulbad unta. Masulbad unta ang problema sa mga krimen. Masulbad ang mga problema sa mga illegal drugs. Pero unsa may natabo karon. Some of these food carriers, essential goods, mga vans, mga trucks, nga gikargahan og mga essential goods, food pass, gipakargahan og mga
kontrabando. Ngano nakalusot? Because food pass nga mga vehicles, dili na sila maagi o inspection. Wa inspection na sila. Basta food pass. Go ahead. Ingon ana kadautan atong panahon makisan. They are taking advantage of this pandemic nga atong giatubang may kagsunan. Ni-take opportunities sila. Sa gayon. Ha? Mo nang daghan na pong droga karon, ba? Kung nakabati mo na, sa balita na kisunan, usa ka dako container van. Ba? Abay di mo pagkaon tong sulod dito. Ba? Mga essential goods. Ang gisulod dito, lunlun mga kahoy yung mga kisunan. Ba? Lunlun mga kahoy, puno o kahoy. Wow. Di man na essential goods ng mga kahoy. Ha? Napay uban, panudlan o mga siyabo. Ang ilang mga kuan, mga gikarga sa lamang container. So, that is how makita nato may kaigsunan ng panahon sa mga kasamok, kagulyang, kalamidad, kamatay, problema nga atong sination. Ang kadautan budag sang may kaigsunan. Ang mga tao nga kansang paglaom o pagsalig na sa Dios, they will always trust God. People whose hope and security is in God, they will always trust God. Amen. Ang mga tao kansang paglaom o ang kasiguruan na sa Dios, magasalig gayud sila sa Ginoo na kaigsunan. Pero kadto mga tao nga ang ilang paglaom ni ara dinhi sa kalibutan og sa mga butang nga gitanyag sa kalibutan. When things fail, mapakyas man ka nini, mag-aberya man. Onsa may mahitabo sila makiksunan. Madesperado sila. Og sa ilang pagkadesperado, magbitay na lang. They will take their own lives. Nga naman. Wala na makabut. Ang ilang gitinguha silang kinabuhi. Doon kay nagsalig man sila. Dinis kalibutan, og sa mabutang nga gitanyag sa kalibutan. Kung dili ta maka atiman pagayo sa itong pagbati na kaigsunan. Na? Mga tao kung walay Kristo, walay Diyos, nga gislaygan silang kinabuhi. Ang ilang dangatan, kung maabot na mga problema, kalisdanan silang kinabuhi. Dili na nila madaog. Dili, wala na ikasudlan sa mga problema nga ilang giatubang silang kinabuhi. Magpagkamatayan lang sila. Kay mao ko na pinaka-the-best solution sa pagtangtang, pagtapos sa tanang problema tinis kalibutan. I don't believe on that. Ang pagpakamatay is not the best solution for all the problems nga atong atubangon. Ang solution na kaigsunan is to trust God in everything. Apil na. Ang imong kinabuhi, akong kinabuhi, o ang atong makinabuhi, o atong panginabuhian. Amen. Wa man tapakapsis Ginoo ang kaigsunan. Nganong nanambok ta ni mga panahon na because God has provided us everything.
Kay gitagaan ta sa Ginoo sa atong gikinahanglan sa matag adlaw mao nang nanambok ta. Sige tagaon, snack, inom, bisag unsa na lang. Makahimo man lagi ta. Amen. Wa gid kung magmahay magbasol nga nangalagad ko sa Ginoo. Nga nakakaplag ko Ginoo sa akong kinabuhi. Nga nag-atiman kanako sa adlaw-adlaw na kung pagkinabuhi makigsunan. Unsaon mato pagkinabuhi sa matag adlaw? How to live one day at a time. Mao ni ang atong gikinahanglan makigsunan. Una, sa pulong sa Dios nag-ingon, itugyan ang inyong mga kabalaka, ang inyong tanan kabalaka ngadto kaniya kay siya may kahawa kaninyo. Let us cast all our cares to God. Atong itugyan ang tanan nato makabalakang katos Ginoo makigsunan and experience God's faithfulness sa atong mga kinabuhi. Tanaw nato kung atong itugyan na ang tanan natong kabalakang katos Ginoo, God will do His part. Kuhaan ta sa kabugat, tagaan tag kalinaw, ba? Mahapsay ang atong pangunana tungod kay ang atong mga kabalaka ato manggitugyan ngadto sa Ginoo. Don't carry your burdens. Ayaw pa sana ang imong mga kabugat ihatag sa Ginoo. Kay naa siya andam mutabang. Ano makisunan? So let us avoid stress. Avoid stress. Let us look after our minds and our bodies. At imanong nato may kagsunan ng atong hunahuna, pasudlan nato pun-a ang inyong hunahuna sa mga hunahuna nga maayo. Kung hunahuna nga maayo, naalabang sa mga pulong sa Ginoo nga makahatag og lamdag sa atong panghunahuna na kisunan. Maghatag kalipay sa atong kasing-kasing. Nga dutay paglaom diha sa atong Dios makigsunan. Avoid stress. Ba? Kung atong itugyan ang atong makabalaka sa Ginoo, mawad ada og stress. Noon at timanon nato ang atong panglawas o ang atong mga panghuna-una. Kaduha, ask God for help and guidance. Pangayo sa Dios ay iyang panabang o ang iyang pagiya sa inyong pagkinabuhi sa matag adlaw. Proverbs chapter 3 and verse 5 to 6. Mingon diha ang pulong sa Ginoo. Proverbs chapter 3. Okay. Mingon diha ang pulong sa Dios makigsunan. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Sumalig ka sa Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing o ayaw pagsalig sa imong kaugalingon nga panghuna-huna. Sa tananay mong pamaagi, acknowledge Him, ilhas siya. Kay siya magatultol kanimo sa dalan nga imong pagasubayon. Dili ta magkinabuhi makigsunan nga sama sa aeroplano nga doon ay mga autopilot. Di ba?
Makasakay mo ng replano makiksunan, dili patanan siguro rin nakasakay ng replano. Ang replano, na siya autopilot, kaya in kaso naman, kung mukulaps ang mga piloto, isitra nila tong kuhaan sa autopilot, so mulupad ang replano, nga steady na gihapon, kay na may piloto, automatic naman, ba? Bisag nangatog ng kuhaan dito, piloto, may pagyapon ang biyahe. Autopilot. Sa ito pa, muntag autopilot na kay sunam, dili ta magkinabuhi nga sama sa kuan nga doon ay autopilot nga magpasagad na lang ta, bahala na. Kay kuan man ka ang Ginoo man ka pero pa kinahanglan nato ang Ginoo sa atong kinabuhi nagigsunan. Amen. Mo nang dili ta magsalig sa atong kagalingon. Doon ay mga tao nga mamahala ra kan. Wa na sila magkinahanglan sa tabang sa Dios. Wa sila magkinahanglan og giyas Ginoo sila kinabuhi. Moingon na lang sila, bahala na ako kinabuhi. Whatever will be. Bahala na. Amen. Dili ta mamahala makigsunan. Okay, doon na yung sa kaawit nga akong nakatuunan, mga kasunan. Nga giawit ni Doris Day. Ang title ng awit, naging whatever will be, kisira-sira. Kinsa may nakibawaan ng kantaha. Okay. Bala mo, akong kantahon, dili tanan. Nga diya. When I was just babae ba na yung kanta? So, babae kanta, ang wordings, ako sundon. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Kisira, what will be, will be. Then, second stanza, sabi nga, when I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? This what he said to me. Que sera, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, what will be, will be. Nya, doon na po sa kastatsa. When I have children of my own, they ask their mother, what will they be? Will they be pretty? Will they be handsome? Will they be rich? I tell them tenderly, Kisira, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Kisira, what will be, will be. Okay. Ang punto na keksunan, ang atong ugma, dili nato makitaan. Dili ta makapaniguro sa atong ugma, mo nang bahala na kung unsa ang may tabo. So kita, kining nag-awit ani makiksunan, kinagumpos ani. I believe nga wala siya magtuo sa Dios. Kaya ang gipaubaya ay ugma. Sa walay kasiguruan, bahala na. Kung mamahala ta gani, we are not going into the point nga naatay tumong sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Pero kung doon na tayo tumong, doon na tayo goal sa atong kinabuhi, di ta mamahala. Let us rely on God to set our future. Mo nang magplano ta para sa maayong ugma.
Amen. Dili ta magkinabuhi nga kuan. Doon ay autopilot. Nga automatic na atong kinabuhi. Isaiah chapter 58 verse 11. May ngudaan po sa Diyos. The Lord will guide you continually. Amen. Saya. Mingo diha Isaiah 58 versikulo 11 mingo diha ang sa Dios, and the Lord shall guide thee continually and satisfy thy soul in drought and make fat thy bones, and thou shalt be like a watered garden and like a spring of water whose waters fail not. Wow! Kung atong himuon ang Diyos nga atong piloto sa atong kinabuhi, kung siya nga atong pagiyahon sa atong pagkinabuhi na kisunan, mugiya kayo siya kanato. Continually, walay bugto. Amen? Mapadayunon nga paggiya makiksunan og tagbawon ang atong makalag. Busgon ang atong makalag panahon sa drought. Unsa man ang drought? Drought. Kanang huyaw ba? Nga labihan nga huyaw, taas nga huyaw. Drought. Nga way mo tubo nga tanom, way mabuhi nga tanom, mga matay nga tanom, drought. Kawala doon, kalisdanan. Unya, mingon pa din and make fat thy bones. Wow! Patambuko ng iyong mga mabukog. Dili mo tambok ang bukog. Manambok kina siya. Kay ilawom sa bukog na ay utok. Amen. Na nakatilaw mo, lamig ng utok sa bukog. Matilaw mo, kuan, sa nga adang bulalo. Okay. Bulalo porcel. Okay. Na ay utok diha nga lamian gyud kaayo, di ba? Pero bawal sa amon ng utok. Bawal sa among karne. Ang ipakaon sa among isda na jud. Ba? Lan, agwantahon na lang nato ni. I believe God will always keep us day by day sa ang pagkinabuhi na kisyon. And thou shalt be like a watered garden. Watered garden? Kining garden nga kanunayan gibisbisan og tubig may kisyonan, lunhaw gina ang dahon sa mga tanom. Ba? Dili malaya kay naapirmi tubig nga ilang ginom. Unlike a spring of water, sama sa usa ka busay sa tubig nga ragadaday kanunay ang tubig nga dili makabsan, whose waters fail not. Amen. Ingon ana ta nga mga tao nga mangayo o kiya sa atong pagkinabuhi gikan sa atong Diyos. Ikatulo, keep a journal. Paghimo og record, ha? Naimong listahan ba? Listahan nimo. Okay. And mingon ang Salmo 103, versikulo 2 na kaiksunan. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Amen. Daiga ang Ginoo kalago, og ayaw kalimti ang tanan niyang makayuhan nga gihatag sa imong kinabuhi. Amen. Ilista ang tanan nga nabuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi aron ka
magpapaslamaton sa Ginoo ang kaigsunan. Stop worrying. Ikaw pati stop worrying. Huno nga ang imong kabalaka may tungod sa unsa. Unya. Unsa ka kung kuan? What if? What if? Kung kuan, may ani, kung kuan. Ha? Mga kabalaka man na. Ang ato mga kabalaka may kaigsunan. Most of our worries, ang kadaghanan sa ato mga kabalaka, they are illegitimate. Dili gyud na siya tinuod. Only a percentage of our worries are legitimate. Tinuod, kabalaka. Wa pa gani, may tabo, nabalaka na ka. Ba? Nga nung mabalaka mong kawa, masyad ka mahibalo kung muabot pa ba ka ng panahon na. Amen? Hallelujah. Ngunang mingon ang pulong sa Ginoo sa Matthew Kapitulo 6, versikulo 27. Mingon diha ang pulong sa Dios. Which of you, by taking thought, can add 1 cubit into his stature? Kinsa ba kaninyo nga mabalaka nga makahatag og usa ka oras sa iyang kinabuhi? Ba? Kinsa ba kanato dinhi may kaigsunan nga kung mabalaka ta madugangan og usa ka oras ang atong kinabuhi? Managingon sa Matthew Kapitulo 6, versikulo 27. Which of you by taking thought can add 1 cubit into his stature? Hindi madugang na itong kinabuhi kung mabalakat na nag-isunan. Ha? Mabalakat ta. Mamatahin ang tag sa'yo kung mabalakat ta. O kinahanglan wa doon na ito atong kabalaka. Musalig likitas Ginoo. Then, set achievable daily goals. Paghimo og kanang makabuot nimo nga mga kalabotonon sa matag adlaw. Ha? Adlaw. Magbutang ka og goals nimo sa matag adlaw. Di ba? Kanang mahimong makabaton og kuan, makabaton og katumanan. Di ta maghuna-huna og mag-goals nato nga dili nato mahimo may kaigsunan, dili nato makabuot ba? Kay maglabad ako tungod saon nato. Munang mingon ang pulong sa Ginoo sa James chapter 4. James chapter 4. Santiago kapitulo 4. Okay. Santiago Kapitulo 4, versikulo 13 nga sa versikulo 15 may kaigsunan. Mingo din Tanaawara, kamo, nga manag-ingon, karon uugma, mangadto kami ni anang lungsura og didto pabilin kami guusa katuig og magpatigayon og mannapi kami. Versikulo 14, mingo samtang ang tinuod mao nga kamo walay hingsayran mahitungod sa kaugmaon. Kayo unsa ba ang inyong kinabuhi? Kamo sama lamang sa aso nga sa daklit magapadayag ug unya mahanaw lamang. Magaingon unta hinuon kamo kung itugot sa Ginoo. Amen. Kung itugot sa Ginoo kami mabuhi og among pagabuhaton kini o kana. Dili ta magpalabi na kaigsunan og mapangandoy nga dili nato kayang kabuoton sa atong kinabuhi kaigsunan. Maghimo ta mga goals nga
mabato nato para malipay ta sa epekto sa atong gikabuot, gipangandoy nga atong mabatunan sa atong kinabuhi kung mahitabo ni sa atong kinabuhi. Unang, ang atong buhaton aron ta magkinabuhi one day at a time is pahalipay among kaugalingon. Congratulate yourself on these small things. Kumusta ha ang imong kaugalingon? Lipaya, pasalamati among kaugalingon nga nakabaton ka ni mga gagmayng butang nga imong nabatunan sa imong kinabuhi, mga kaigsunan. Ba? Mao na magkinabuhi sa matag adlaw. Malipayon. Mapasalamaton, mao nang miingon ang pulong sa Ginoo. And everything give thanks. 1 Thessalonians 5:18. And everything give thanks, for this is the will of God and Christ Jesus concerning you. Pag mapasalamaton, pasalamati ang tanan. Magpasalamat ka. Wow, praise the Lord. Salamat, ya Ginoo. Sa mabutang akong nadawat. Sa mabutang nga imong gipasinati kanako. Sa mabutang nga imong gi-provide. Salamat. Ginagmayng butang may kaigsunan, makapalipay na sa atong mga pagpati. Amen. Umalipay ta, mas malipay ang Ginoo kung kita magpasalamat sa Dios nga mo'y tagiya sa tanan nga atong nabatunan sa atong kinabuhi. Lastly, mga kaigsunan, na po may daghan, how to live one day at a time. Remember, hinumdumi, aron ka magkinabuhi sa matag adlaw. Hinumdumi, remember that you only get to live each day. Hinumdumi nga ikaw mabuhi lamang kada adlaw. Proverbs chapter 27 and verse 1. Mingon diha ang pulong sa Dios. Boast not thyself of tomorrow, for you do not know what tomorrow will bring forth. Ayaw ipasigarbo ang imong ugma kay wa ka masayod kung unsay may tabo ugma. Amen. Mo nang karon rata. Kutob rata karon may kaigsunan. Doon ako'y nakatuunan sa ato kong pag-eskwela sa Bible School may kaigsunan. Mengon, mag-eskwela man lagi Bible School, ang mag-eskwela sa Bible School, gi-presume gid nila o gi-expect nila nga ang tanan nga mag-eskwela sa Bible School, mahimong magwawali. Mo na expectation. Musod ka sa Bible School, nga mahimo kang magwawali. This is what I learned from the Bible School. Ada. Kung magwali kuno ka, pagwali, nga ang imong giwali, mao na nay katapusan imong wali ug wa nilain. Amen. Mao nang kung unsay ipadayag gihatag sa Ginoo sa ako, akong itudlo ninyo makigsunan ng basin unya patay nako. Amen? I had to do my part to preach the word while I am alive. Because tomorrow I might die. I will not preach another sermon anymore. Di na ako makawali og lain pang sermon mga kaigsunan. Mo nang kutob sa ihatag sa Ginoo sa ako, akong ihatag sa inyo, akong deliver. Kay basin o ugma, mamatay nako. Praise the Lord. Amen? Okay, kung mamatay na ko, Pastor Agingging, puli. Naman. Di ba? Kung mamatay si Pastor Agingging, si Sister Tata, si Brother Jojo. Di ba? Muwali gihapon na sila. Dili, pagkabsan ni magwawali nga church, may kaigsunan. Because this church has been ordained by God
to be established in this place, mga kaigsunan. May establisher kini nga ministry dinhi nga dapit manang di gyud pakabsan sa Ginoo og magwawali. Mamatay man ko, mamatay si Pastor Cecil, mamatay si Pastor Gingging. Kung mga matay man sila si Brother Jojo sa tata, napaghapon mo tindog sa pulpito. Magwali sa pulong sa Dios. Ha? Mo nang ayon niyo kay bulo may kaigsunan kung magwali mi mga panapos nga wali kay basin og dili na may kwawali pagotro. Amen. Sa katapusan, take one day at a time and don't expect things to change overnight. Amen. Ang atong pamaagi sa pagtratar sa adlaw-adlaw datong problema sa kinabuhi nga atong katubang ingon makastanon. It is wide open. Ang solusyon sa atong problema nga atong atubangon sa patag adlaw hilabihan kalapad mga kaigsunan. Ha? It is wide open. Salmo 21, versikulo 15, may kaigsunan, mingo diha ang pulo sa Diyos. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Ha? Kadtong dunay pagsalig sa Ginoo ang ilang paglaom ilang kasiguruhan nasa Dios mga kaigsunan. They can always call on God and He will answer them. Musampit sila sa Ginoo ug sila tubagon sa Dios mga kaigsunan. Mao nang way problema nga atong pag-atubangon nga dili masulbad mga kaigsunan kung kita musampit sa atong Ginoo kay siya mutubag sa atong mga pagampo. Magaluwas ka nato sa mga kalisdanan. Magapasidungog ka nato. Dili ta pasagdan sa Ginoo. Tagaan pa ta ug hataas pa kinabuhi. Pero alang sa mga dili magtutuo mga kaigsunan, ang ilang dalan mga kaigsunan dead end. Ibalo mo dead end? Moambog mo gikan dito sa karsada. Pagkurbada ninyo anak, na may karsada inyo sa bayon. Amen. Diretso anak. Pag abot diha, wala karsada. That is dead end. Dead end. Wa nay kalutsan. Ingon ana ang mga dili magtutuo mga kaigsunan. Ang mga dili magtutuo, nagtuo man sila, mao nilang gituhan. Nga dunay daghang mga pamagi sa pagsulbad sa mga problema. Daghay mga pamagi. Yes. Matod pa sa Proverbs chapter 14, verse 12, and Proverbs chapter 16 and verse 25 may kaigsunan. Mingon diha ang pulong sa Diyos. There is a way that seemeth right unto. Ha? Dunay dalan nga daw maayo. Ngadto sa katao. There is a way that seemeth right unto a man. Ang sumpay ana. But the end thereof are the ways of death. Amen. Ang tumoy ni ana nga dalan nga lagi subay ni mga tao nagsubay silang kaugalong dalan dili ang dalan nga pasubay sa Ginoo. Ang sangputanan anla mao ang kamatayon. Amen. Ha? Naamay yung Bible may kaigsunan. Ha?
There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Problema, ang mga problema, they are inevitable. Dili kita mag-eskapo, mag-eksonan. Dili gid nato mapugnan dili nato malikayan ang mga problema mabot sa atong kinabuhi sa matag karon ug unya mag-eksonan. Kung maabot man ang mga problema, na may maabot nga problema sa atong kinabuhi, deal them one by one. One day at a time. Pinaagi sa pagsali sa Dios. Ay mo tabang kanato sa pagsulbat sa atong problema may eksonan. Ang atong Dios ug atong manluluwas nga mao si Ginoong Kristo may eksonan. Dili gad siya mabiya kanato nimo pasagad kanato may eksonan. Naa siya kanunay alang kanimo. Amen. Hinaut-on ta ang pulong sa Ginoo kay eksonan. Magapamuhat sa atong mga kasing-kasing katunguhon. Nga kita magkinabuhi sa matag adlaw nga pagkinabuhi makisuna. Let us live one day at a time. Karon nga buhi ta, magkinabuhi ta sa kinabuhi nga gihatag siro sa ato. Kung na may problema, salig sa Ginoo, tugyan sa Ginoo, saligi ang Dios. Mutabang sa pagsulbad sa mga problema nga imong pagatubangon sa imong kinabuhi nining adlaw kay og malain na pud ang problema nga imong atubangon. Amen. So, matag adlaw na ilang kagulong problema. So, let us live one day at a time. Magampo ta makigsunan. Ginoon Dios Ama namo nga langit nun. Daghan kay salamat Ginoo sa imong kayo kanamo. Salamat o Diyos sa pagtagbo Ginoo sa among panginahanglan. Nining adlaw Ginoo, ngay mo kaming gitudloan sa pagkinabuhi sa matag adlaw Ginoo nga pagkinabuhi uban kanimo. Kung aduna may mga problema nga among masugatan o Diyos nining adlaw, tabangan nimo kami Ginoo sa pagsulbad sa mga problema nga among pagatubangon o Dios. Ginoo nasayod kami nga ikaw ang Dios nga dili mo biya kanamo, dili mo pasagad kanamo Ginoo. Ikaw among masangpit kanunay sa panahon sa panahanglan o Dios. Nga sa among pagkinabuhi sa matag adlaw, mahimo kaming magmadaugon Ginoo diha kanimo. Kutungod kay ikaw anaaman nga magauban kanunay kanamo Ginoo sa tanang gutlo sa among kinabuhi. Ginoo salamat kaayo. Ngay mo ligunon ang imong katawhan. Nga sa pagkinabuhi sa matag adlaw Ginoo, sa adlaw-adlaw na pagkinabuhi Ginoo. Himuon nimo silang gawas nun o Dios. Nga makasalig kanunay kanimo nga dili sila badat ugan sa mga problema nga ilang pagatubangon sa kinabuhi amahan. Ginoo salamat kaayo. Sa imo mga panalangin, imihatag ka namo, nga among malantaw, Ginoo. Ang among pagkinahibuban kanimo sa adlaw-adlaw, Diyos nga ikaw, ang among kasiguruan. Wala kami masayod, Ginoo, kung sa may tabo sa among kinabuhi, ugma, Ginoo. Apan ang among kaugmaon, anaa kanimo, Diyos, tungod kay ikaw man ang tagiyan, ini kinabuhi. Sumala sa imong plano, katuyuan sa mga kinabuhi, Ginoo. Gamita kami o Diyos og lugway pa ang kinabuhi aron kami magkinabuhi sa adlaw-adlaw nga imong gihatag kanamo o Diyos nga pamaagi aron kami mabuhi sa matag adlaw Ginoo. Lord, amo ikang gidayeg. Gipasalamatan gimay ko among pasdunggan pinaagi kang Hesus Kristo nga Ginoo among mandaluwas. Amen. Og amen. Atong palakpakan ang Dios makigsunan. Ato kita sa atong communion kay Communion Sunday man ato ron, first Sunday of the month sa bulan sa September may kaigsunan. Loya, tingali ambot og nakadungog na ba mo og Christmas songs. Kay panahon ko no sa beer months.
Pasko naman ko na siya. So, maminaw na lang taani o mga jingle bells, silent night, holy night. Ba? Holy Old Town of Bethlehem. Ba? So, nindot na paminahon. Hallelujah. Katong malipay maghatag makisuna pinaskuhan, lapot siya na ipadana daan sa amo karon. Dili ayo sa amo. Kadto sa inyong padadaan. Ba? Kay basin dig kuan maapil mi sa inyong iputos, ba? Maapil mi sa inyong iputos the Lord. Ba? Hallelujah. Ta, bitaw na kay sunan. Let us be happy always that God magmalipay ta kanunay nga ang Ginoo nagatiman kanato naghatag og kinabuhi aron ta mabuhi sa matag adlaw. Hallelujah. Kay akong hallelujah naamantay mga kuan diha nagiandam nga lamis sa kaigsunan. So ana rata diha makuha sa atong duol ba dili ta maari diri katong duol diri ari diri katong duol diha ito. So nagingon dinhi mga pulong sa Ginoo sa 1 Corinto kapitulo 11 makaigsunan sa bersikulo 23 ngadto sa unahan. Mayngon dinhi ang mga pulong sa Dios. Kay gikan sa Ginoo nadawat ko ang ikahatag ko usab kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabii sa pagbudhi kaniya. May kuhag tinapay og sa nakapasalamat na siya kini iyang gipikas-pikas ug mingon siya. Kini mao ang akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Sa maong paagi usab tapos sa panihapon ang kupag niya nga nag-ingon, kining kupa mao ang bag-ong pakigsaa diha sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matag inom ninyo niini sa paghandom kanako. Kay sa matag kao ninyo nining tinapay ug matag inom ninyo nining kupa, ginasangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod siyang pagbalik. Hallelujah. Tinuod na kaigsunan, ang gugma sa Dios wala kay pagkausab. Hangtod ni mapanahona ang gugma sa Ginoo nagapabilin kanunay nga atong gi-enjoy sa atong kinabuhi. Tungod sa kinabuhi nga iyang gihatag kanako ug kasiguruan sa kinabuhing dayon uban sa Dios. O na nga iyang kamatayon mahinungdanon alang kanato ni kaigsunan. Nga atong ilhon ang atong Ginoong Hesus sa atong kinabuhi ug atong alagaron ug tugiyanan sa atong kinabuhi magampo ta. Ginoong Dios samahan namo nga langit no ning takna sa kabuntagon Ginoo niya kami sa panahon nga kami celebrate Ginoo ning communion sa paghandom sa kamatayon sa among Ginoo Kristo dito sa cross Kalbaryo. Ginoo himua ang matag usa kanamo o Dios nga imong takos Ginoo sa pagkaon sa pag-inom ni simbolo sa lawas ug dugo sa among Ginoo Kristo Ginoong Dios. Pasaylua kami Ginoo, pasaylua matag usa o Dios sa tanan mga kalapasan nga nabuhat batok kanimo ug batok sila sa katao Ginoo. Himo ang matahom ang kinabuhi si makatawhan Ginoo. Himang putli ang makasing-kasing gunhuna si makatawhan Ginoo. Ibubuhay mong brush si makagayaon sa kanabuhi si makatawhan. May mong takos Ginoo sa presensya sa pagpagigambit ni simbolo sa lawas o dugo sa among Ginoo Kristo. Ginoo, salamat o Dios kapasayloan sa makasapasan sa buhat sa pulong ug sa unahuna Ginoo. Salamat o Dios nga imo kaming himong takos na inang kabuntagon sa pagpartake Ginoo nining simbolo sa lawas o dugo sa among Kristo. Amo ikaw giday gimayaw namo gipasalamatan ug among gipasidunggan pinaagi kang Hesus Kristo nga among Ginoo among mandaluwas. Amen ug amen. Adto ta makaigsunan sa pagkuha sa atong communion. Kuha ta mo balik o nya magdungan ra ta sa pagkaon pag-inom.
As we drink this cup, we honor you. As we eat this bread, we worship you. As we offer you our lives that you have offered yours for us. We remember all you done for us. We remember your covenant with us. We remember and worship you, oh Lord. We remember all you done for us. We remember your covenant with us. We remember and worship you, oh Lord. And worship you, oh Lord. And worship you, oh Lord. Og sa nakapasalamat na siya, kini iyang gipikas-pikas og miingon siya. Kini mao ang akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Buhata ninyo kini sa paghandom kanako. Sa maong paagi-usab tapos sa panahapon, ang kupa gikuha niya nga nag-ingon. Kining kupa mao ang bag-ong pakigsaad diha sa akong dugo. Buhata ninyo kini sa matag inom ninyo niini sa paghandom kanako. Ang tanan magkakaon magainom sa simbolo sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Kristo. Atong pasalamatan o daygon ang Diyos makigsunan. Hallelujah. O Lord Jesus, dalaygon ka. Ginoo Diyos, salamat kay Ginoo. Sa imong gugma kanamo amahan. Salamat o Diyos. Sa imong prasyang imong bubos kanabuhi magdagayaon. Salamat Ginoo hangtod ni mga panahon o Diyos. Imong gitipigan ang makinabuhi Ginoo. Kung kaming gihatagan o kadasi kalipay kanunay. Ikaw among alagaron, pangitaon, himayaw og isa sa among mga kinabuhi amahan. Ginoo, salamat o Dios sa mapanalangin bitagana kanamo sa matag adlaw ng pagkinabuhiban kanimo Ginoo. Salamat o Dios kaning mga adlaw. Ikaw sa kanunay among masangpit o Dios. Amo ikaw daygon himayaon isa ituboy sa mga kinabuhi amahan. Ginoo amo kaon gipasalamatan sa tanang butang nga imong gipasinati kanamo. Salamat sa mapanalangin, biyatag ka na mo. Salamat o Diyos sa iyong plano o katuyuan sa iyong kinabuhi. Dalaygon ka, Ginoong Isus, so walay katapusan. Among gihatag ka ni mga tanan, pasidungog, himayo at pagpasalamat. Sa ngalan na Ginoong Isus, Amen. O gamin. Atong palakpak